Amen. Praise God. Gandang umaga po sa ating lahat. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Kumbaga, sarap ng pribilehiyo po. At tandaan po natin, ito ay pribilehiyo na lumapit sa Diyos, purihin siya, pasalamatan siya, dahil isipin niyo po, binigyan niya po tayo ng bagong buhay ngayong umagang ito. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang tingnan or kagaya po ng ginagawa po natin dati na alamin kung meron po ba ditong unang pagkakataon o pangalawang pagkakataon na tayo po'y makadalo sa bahay-sambahan dito. Dito po, meron po ba? Sa kabila? Kung wala naman po, ayun, meron po, Brad. Thank you po. Nawa hindi itong una o pangalawang pagkakataon, nawa makita ho natin kayo muli sa susunod na linggo. Tayo po'y magsitayo at batihin po natin ang bawat isa. Amen. At para naman po sa ating mga unting paalala, muli po, isang unting paalala po sa ating mga may dalang gadget, may dalang mga cellphone, tablet, or kahit smartwatches po. Maaari po bang ilabas po natin to sa ating bulsa or sa ating mga bag? I-double check po natin or triple check. Minsan po nakakalimutan natin may tumutunog na Shopee. O kaya minsan alarm. Nakakahiya po sa ating katabi o kaya saan magsasalita. So bilang paggalang po sa ating bahay-sambahan, ito po ating i-double check at triple check po natin ang ating mga gadget upang hindi po siya makaabala sa ating pong gawain. At kung may dala po tayong mga bata, meron rin po tayong carry room sa likod. Sa ating mga announcements po, unang-una po ay ang ating dawn prayer. So ang ating dawn prayer ay ginaganap tuwing una at pangatlong Sabado ng buwan sa oras na 6:00 ng umaga. So ang susunod po nating dawn prayer ay gaganapin sa January 17. No? Almost next week. Okay, mabilis ng panahon po. Next week po, I think next week. Yeah. 6 a.m. So maaari po tayong pumunta dito sa ating bahay-sambahan 6:00 ng umaga. Ito po isang napakahalagang bagay po sa atin sa buhay Kristiyano dahil lang pananalangin po, especially ho sa corporate prayer, tinatawag na corporate o sama-samang pananalangin, ito po ay napakaganda sa ating paglago sa espiritual. Bakit po? May makakasama po tayong manalangin para sa ating pamilya, para sa ating pangangailangan, even sa kagalingan para po sa bansa. Muli po, inaanyayahan po kayo na dumalo sa ating dawn prayer sa January 17, 6:00 po ng umaga. Dito po sa 3rd floor. Magtungo po tayo dito. Sa pangalawang announcement po, ang ating pong water baptism. Ang ating water baptism naman po ay ginaganap tuwing ikatlong Sabado rin po ng buwan. Ito naman po ay 9:00 ng umaga. So ang susunod po nating water baptism schedule ay January 17. So kung nais niyo pong malaman ang doktrina patungkol sa pagbabautismo sa tubig, nais po namin kayo ianyayahan. Lalo po yung mga natapos na po ng membership class. At kung titignan nyo po yung inyong mga bulletin, no, pag binuksan nyo po yung inyong mga bulletin, may nakaipit po dyan na prayer and fasting. Dahil tuwing tuwing January or unang buwan ng taon, tayo po ay naglalaan ng patungkol sa ating pananalangin. So mayroon po tayong guide, no? Ayan po, meron po tayong mga guide sa ating sa mga bulletin, may nakiipit po diyan. So ang ating pong prayer and fasting is napakahalagang bagay rin po, no? Ito po ay pag-aayunan, ito po ay rin inutos rin po ng ating Panginoon na kung saan tayo po ay ini-encourage na mag-ayuno or mag-fasting. No, depende po sa inyo kung anong klase yung fasting, pwedeng isang meal
no? Pwede po tayo mag-skip ng isang meal o dalawang meal, or kung kaya po ng ating katawan, pwede pong buong araw. May tinatawag din na water fasting po. Depende po sa atin po. Pero ang pinakamahalaga po doon, yung tuon po natin sa ating Panginoon, ang ating oras, no? Yung iba po, pwede rin mag-fasting siguro sa Netflix, sa social media, no? Instead of 15 minutes na fasting sa social media o sa Netflix, iluon po natin sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Okay po. At sa ating pong pang-apat at panghuling presentation, katatapos lang po ng ating 23rd anniversary. So nais po namin ibahagi sa inyo ang mga naganap sa isang pamamagitan po ng slideshow. Panoorin po natin. Muli po, palakpak po natin ang ating Panginoon. 23 years ng kabutihan ng Diyos. Napakabuti po sa atin ng Diyos dahil yung umabot po ng ganong katagal na panahon. Nawa, hindi lang po tayo umabot ng mas martagal na panahon, kundi lumago po tayo sa buhay nating Kristiyano. Okay? Sa ating, tayo po ay pansamantalang yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay na ikaw ay Diyos na banal, ikaw ay may likha ng lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil lahat ng bagay po ay nangmula sa iyo. Ikaw ang gumawa ng mundo, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw rin ang nagbigay ng aming buhay. Kaya karapat dapat ka lang namin pasalamatan, papurihan at bigyan ng parangal. Napakadakila mo, Ama, sa aming buhay. Binigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesus upang magpakasakit, mamatay at mapapako sa krus at mamatay. At dahil siya ay walang kasalanan, hindi kayang hawakan ng kamatayan ng kanyang buhay. Kaya at pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At ito, Panginoon, ang aming pag-asa ng aming pananampalataya na balang araw kami po ay haharap sa iyo at kami rin magkakaroon ng muling pagkabuhay at makakapiling ka po namin. Maraming salamat po sa kaligtasan at pagpapatawad. Panginoon, sa aming pagsisimula, nais po namin humingi ng tawad sa iyo. Mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Mga bagay na nagawa po namin sinasadya man o hindi. Kami patawarin mo, Panginoon. We ask forgiveness, Lord God, for the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, Lord God. Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga bagay na nagawa po namin hindi ayon sa inyong salita. Humingi rin kami, Ama, ng patawad sa mga bagay na hindi po rin namin nagawa na inyong pinag-uutos. Ang pagbabasa ng iyong salita, ang pananalangin, ang pag-neglect, Panginoon, ang pagbabaliwala sa mga gawain. Kami humihingi ng tawad, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, linisin niyo kami upang kami karapat dapat humarap sa iyo. Maraming salamat dahil ikaw ay tapat sa iyong salita. Dahil sinabi mo na kung kami ay hihingi ng tawad, ikaw ay tapat na magpapatawad sa amin. Maraming salamat po, Ama. Panginoon, pinapasalamatan po namin sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa buhay namin, sa katagumpayan, mga pagsubok, na ikaw, Panginoon, pinagmumulan nito. Maraming salamat din po, Ama, sa buhay na pinagkaloob po ninyo. Sa kalakasan, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa biyaya ng negosyo, sa biyaya ng pag-aaral, sa mga nag-aaral. Maraming salamat po. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin po namin ang aming mga pangangailangang pisikal. Marami po sa amin dito, sa aming mga kakilala at kamag-anak na nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang mga aming sakit, maging ito'y pisikal, emosyonal, spiritual. Ikaw ang dakilang tagapagpagaling. Ikaw nagpagaling ng mga pilay, bulag at bingin dati pa. At hindi ka nagbabago. Kaya mo pa rin, Panginoon, based on your will, ayon sa inyong kagustuhan. Kami lumalapit sa inyo, humihingi ng
kagalingan, Panginoon. At sa pamamagitan ng inyong mga latay, kami ay gumaling. Panginoon, pinapanalangin rin po namin ang aming mga pangangailangan sa aming tahanan, sa aming isusuot, sa aming mga kakainin sa araw-araw. Kagaya na sinabi mo, Lord God, na kung kami ay hihiling ng ayon sa kanyang kagustuhan, ikaw ay magbibigay bilang aming Ama. Maraming salamat rin po sa kapayapaan na binibigay po ninyo sa araw-araw. Ito'y napakalagang bagay sa amin, sa aming pamilya. Ng kapayapaan na hindi umaalis sa aming tahanan, sa aming puso. Na ikaw, Panginoon, ang pinagmumula ng kapayapaan na iyon. Panginoon, pinapanalangin rin po namin ang bahay-sambahang ito, ang community of faith na ito, Panginoon, ang GCF Naga. Maraming salamat, Ama, sa 23 years na binigay niyo po at patuloy niyo pang ibibigay. Pagpalain niyo, Ama, ang mga satellite churches, Panginoon, maging ang mga house churches, ang mga discipleship group, ang mga growth group. Pagpalain niyo, Panginoon, ang liderato, Panginoon, ng bahay-sambahang ito, ang mga board of elders, deacons, Lord God, even our pastors. Bigyan niyo, Panginoon, sila ng karunungan at katalinuhan ang gagaling sa iyo. Gabayan niyo sila, Panginoon, ng inyong banal na espiritu upang kami ay makalakad ng ayon sa inyong kagustuhan. Nawa, Panginoon, ma-achieve namin ang aming pananalangin na kami maging kawangis ng inyong anak na si Jesus. Araw-araw ang pagbabago sa amin. Tulungan niyo rin po kaming lumago spiritual, individually, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, ang aming pagkauhaw sa iyo ng inyong salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng takot sa iyo. Dahil ang simula ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa takot sa inyo, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin rin po namin ang aming bansa na humaharap, Panginoon, sa matinding pagsubok. Pagsubok, Panginoon, na kung saan nandoon ang korupsyon, kasamaan, Panginoon. Alam po namin na lahat ng bagay ay ayon sa iyo. Ikaw, Panginoon, mag-expose ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Panginoon, patuloy kami nananalangin sa aming presidente, vice-presidente, na ang tunay na kaligtasan ay dumako sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, Panginoon. Maging sa mga kabinete, sa mga tagapagpatupad ng batas, sa mga tagagawa ng batas, hanggang sa local government, Panginoon. Panalangin po namin na ang bayang ito, ang lungsod na ito ng Naga ay sa iyo lamang. Wala kaming ibang sasambahin, walang ibang itataas, walang ibang pangalan na dapat mataas, kundi ang pangalan mo lang. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin po namin ang pakikinig ng inyong salita. Kasihan mo, Panginoon, ng inyong banal na espiritu ang magsasalita. Panginoon, itago niyo po siya sa inyong harapan. At ikaw pa, Panginoon, ang manguna sa amin sa pamamagitan ng banal na espiritu na mangungusap sa aming mga puso. Buksan niyo po ang aming puso, alisin niyo ang takip sa aming mga mata. Nawa, Panginoon, makita namin ang inyong kagustuhan sa buhay po namin. Muli po, pinapasalamatan ka namin, pinupurit, pinaparangalan. Lahat ng ito ay may pagpapasalamat namin panalangin sa dakilang pangalan ng inyong anak na aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At para po sa ating pagkakaloob, ngayong oras po sa ating pong pagkakaloob, nais ko pong paalala po sa inyo na ito po ay hindi lang patungkol sa pera. No? Ito po ay laging patungkol sa puso. It's an issue of our heart. No? Sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nais ko po ibahagi sa inyo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Ang masayang pagbibigay ay hindi sa pilitan. Ito'y nagmumula sa pasasalamat. Sabi ang ganyan, yung grateful heart po ang tinitingnan po ng ating Panginoon. Ilang beses na po nabanggit sa Biblia, ilang beses na po nasubok sa atin, sa mismong buhay niyo po. Alam ko po, mas minsan tinitingnan ho natin yung ating balance. Pag nag-accounting ho tayo, tinitingnan natin ang ating bills. Minsan mas malaki po yung ating bills kaysa sa ating income. Tama ho ba?
Pero alam niyo po, tinitingnan po ng ating Panginoon ay yung puso ho natin. Minsan may narinig po ako, no, isang kapatiran. Sabi ko, Lord, mas malaki pa yung bills ko na babayaran. Pero dahil sa pananampalataya, Panginoon, ibibigay ko po ang karapat-dapat sa iyo. At alam niyo po, may mga mirakulong hindi po natin alam kung paano po nangyayari. But I believe na the Lord is our provider. Amen po ba? Ang Diyos ang magbibigay po sa bawat pangangailangan natin. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. At ito po ay isang pribilehiyo po sa atin, sa bawat isa sa atin, na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. At ang pinakamahalaga po sa atin, na siya po ang unang nagbigay ng kanyang buhay. Siguro marapat-dapat lang na ibigalik natin sa kanya ang lahat ng karapat-dapat para sa kanya. Dahil siya lang ang pinagbulan nito. Siya ang pinagbulan ng ating trabaho, ng ating negosyo, maging ating pag-aaral. Muli, paalala po sa atin lahat, maging sa aking sarili, na ang ating pagbibigay po ay ayon sa kagustuhan ng Diyos at tinitingnan niya po ang magalak na pagbibigay po sa atin. Tayo po'y magsitayo upang awitin natin ang Doxology. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito, sa pribilehiyo na binigay niyo po sa amin upang kami magkaloob. Panginoon, sa oras nung ito, inaalala po namin na lahat ng bagay nagmula sa iyo. Wala po kaming karapat-dapat na magreklamo o humiling pa ng anuman dahil ikaw, Panginoon, ang lahat. Sa iyo lahat, Panginoon, nagmula ang lahat ng bagay na aming tinatanggap. Sa iyo nagmula ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming talino, ang aming lakas. Ikaw ang pinagmulan nito. Kaya, Panginoon, sa aming pagbibigay, inayos po namin parangalan ka, papurihan ka at pasalamatan. Ang aming kaloob, Panginoon, ay refleksyon ng aming puso na kung saan ang aming masayang pagbibigay dahil ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay. Pagpalain niyo, Ama, ang gawa ng aming kamay, ang aming mga trabaho. Ingatan niyo po kami sa aming pagpasok. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo. Sa aming pagtatrabaho, naging magpapala kami, Panginoon, ang buhay namin sa kung saan man kami dinadako. Maging sa mga taong nagdinegosyo, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan at katalinuhan upang magamit ang negosyong iyon para sa inyong kapurihan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga kliyenteng tapat at patuloy na tamatangkilik, Panginoon, ng kanilang negosyo. Maging sa mga mag-aaral, kayo rin po ang magpala ng karunungan at katalinuhan sa paghahanda nila sa susunod na kanilang career o kanilang ikabubuhay. Ama, alalahan niyo rin po ang mga tao naghahanap na kanilang ikabubuhay, maging ito ay trabaho, maging ito ay negosyo. Kayo po, Panginoon, magbibigay sa amin ng pagkakataon, lalo sa darating na taon na ito. Ikaw, Panginoon, magbukas ng opportunity sa amin upang kami makapagbigay rin ng ayon sa inyong kalooban. Magamit nawa, Panginoon, ang lahat ng kaloob na ito para sa inyong kapurihan. Muli, sa iyo ang papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen.
Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Awit, Kabanatang 23, talatang 1 hanggang 6. Muli po, ito po ay nagmula sa aklat ng mga Awit, Kabanatang 23, talatang 1 hanggang 6. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihinga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tubig, pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Baganman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Ang iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak ng kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Purihan Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Praise God. Good morning po. Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating mga series break ngayon o hanggang February ay patungkol sa Good Shepherd or ang mabuting pastol. Yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin panandali para sa ating pag-aaral. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Muli kami ay humihingi ng iyong gabay, ng iyong tulong, ng iyong karunungan. Naway punuin mo ang lugar na to ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na espiritu, at kami ay bigyan ng kalakasan at puso na handang makinig sa iyong ituturo sa amin ngayong umagang ito. At naway maisabuhay namin ang aming mga mapakikinggan at matututunan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Amen. Mga awit 23 o Salmo 23. Ang awit na ito sa aklat ng mga awit ay inuugnay kay David. Dito ay talagang sinabi na ito ay salmo or awit ni David. Ano kaya ang tono nitong awit na ito? No? Kasi psalm, ibig sabihin talaga, kanta siya. Yung Proverbs, mga kawikaan. Ito, may tono. Siguro habang siya ay may harp, no, yung kanyang tinutugtog sa kabukiran, yun din ang gamit niya para lumikha ng mga salmo. May mga salmo na iba ang gumawa. Nung siya ay hari na, siguro may mga nagsusulat din ng mga salmo na kinukolekta. Pero ito ay salmo ni David. Ito ay victory psalm o kaya salmo na may papuri at kagalakan at may pagtataas sa ating Diyos. Merong salmo si David o may awit si David na nakakalungkot nung siya ay nagkasala. Di ba? Doon sa Psalm 51, pag binasa niyo yun, nung kinorek na siya ni Nathan, may psalm siya na patungkol sa kanyang ginawang kasalanan, na siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan. Pero dito, siguro itong salmo na to, isinulat niya, perhaps, hindi nasabi, pero perhaps, napaka marunong na si David nito. Sinulat niya na dito, malamang yung kanyang karanasan bilang pastol, bilang hari, no? Nandito parehas. Mamaya makikita natin na inuugnay niya ito sa Diyos, hindi siya. Kaya makikita natin, mamaya sasabihin niya, the Lord is my shepherd. No? Ang Panginoon ang aking pastol. Tapos dun sa bandang huli, makikita mo naman doon na ang Diyos ay hindi na pastol, kung hindi host na, naghanda na
piging o ng lamesa para sa kanyang pagkain. No? Hindi naman kakain sa lamesa ang isang tupa, di ba? So ito, naghanda ng lamesa ang ating Diyos at siya daw ay may hapag o merong handaan sa kahit na merong mga kalaban. Oh, He anoints my head with oil. Pwede pa rin naman itong nakadugtong pa rin sa isang tupa dahil ang tupa talaga ina-anoint yung head para maproteksyonan ng kanyang tenga, ang kanyang mata, ang kanyang ilong laban sa mga insekto na pwedeng mamugad dito. Dahil pagka yan nairita, no, namugad, yung tupa o yung ano na yan, yung sheep na yan, iuuntog niya ng iuuntog yung kanyang ulo dahil irritable na siya, malamang ikamatay niya pa ito. Kaya yung langis, ina-anoint yung head. Hindi lang siya binubuhos, pinapahid yan ng pastol sa kanyang banda ng tenga, sa banda ng ilong, sa gilid ng mata, para maproteksyonan siya laban sa mga insekto. Pero ito rin ang ginagamit, no? Ina-anoint din si David o ang isang namumuno kapag siya ay uupo na ina-anoint yung kanyang head bilang simbolo ng kanyang pagiging hari, bilang kanyang purification. Tayo naman, ang anointing natin is the Holy Spirit. No? Nakasulat din yun sa John, sa 1 John na pag-aralan natin na the Holy Spirit anoints. No? Pagka binasa natin at pinag-aralan natin. Pero dito, tingnan natin, inuugnay talaga to kay David. Siya ay sumulat bilang isang taong may karanasan na sa pagiging pastol. Sa sinabi niyang ang Panginoon ay ang aking pastol, ipinapakita niya ang isang personal na ugnayan sa Diyos. Hindi sinabi diyan na ang Panginoon ay ang pastol. Hindi niya sinabi. Ang Panginoon ay ang aking pastol. Kaya pag binasa natin ito, maaari natin sabihin na ang Panginoon ay ang aking pastol. Hindi natin sasabihin na ang Panginoon ay ang pastol ni David. No? Magkakaroon tayo ng personal na relationship. Personal ito. Pag sinabi natin ang Panginoon ay ang aking pastol, mukhang magaang, mukhang comforting, pero mabigat po ito pagka ito ay sinabi natin. Ibig sabihin tayo ay nagpapasakop na sa Kanya. Ibig sabihin tayo ay susunod na sa Kanya. Tayo ba ay sumusunod? Kaya ba natin sabihin ngayong taon na ito, ang Panginoon ay ang aking pastol? Nang may katotohanan sa ating buhay, kaya ba natin gawin yon? Kasi kung hindi, hindi natin maaaring banggitin ito. Hindi natin pwedeng kantahin itong awit na ito pagka yung sinasabi niya na. Pinapakita niya ang personal na ugnayan sa Diyos. Kaya dapat kaya nating sabihin. Ugnayang may pagkalinga, paggabay at proteksyon. Ito yung maganda. Noong sinaunang panahon, ang pastol ay simbolo rin naman ng hari at pamumuno ng Diyos. Hindi itinatanggi ng awit na ito, nitong salmo na to, ang panganib at hirap. Sa halip, binibigyang kahulugan nito ang lahat ng liwanag ng tapat na presensya ng ating Panginoon. Pagka sinabi nating ang Panginoon ay ang aking pastol, tapos hindi si Jesus ang iyong ang namumuno o nangunguna sa iyo, hindi ito pwedeng mangyari. Ang mga Hudyo sa ngayon nakakalungkot kasi kinakanta nila ito. Lahat ng salmo kinakanta pa rin nila hanggang ngayon. Binabanggit pa rin nila yan. Pero ang pastol nila ang Panginoon na Diyos Ama. Hindi nila nire-recognize si Jesucristo. Ano nga si Jesucristo? Sabi diyan, the good shepherd, ang mabuting pastol. Dito, makikita mo na si Jesus ang mabuting pastol. Yung nakaraan nating pinag-aralan, nung nakaraang linggo, nung ating anibersaryo, na si Jesus lang ang mabuting pastol. Ano daw tayo? Tayo ba ay mga upahan o hired hand? Hindi, Tayo ay Sabi di ba doon? Under shepherd. Tayo yung sumunod. Si Jesus, mabuting pastol. Sumunod sa Kanya, puro under shepherd na. Wala nang ibang mabuting pastol. Hindi mabuting pastol si Pedro. Hindi mabuting pastol si Juan. Kahit si David. Balik tayo kay David. Hindi mabuting pastol si David.
Hindi naman ibig sabihin masamang pastol, no? Hindi nila pwedeng kunin yung title na mabuting pastol. Kahit na si David ay pumatay ng leon, no? Pumatay ng oso, ano bang bear? Oso, no? Pumatay ng oso para proteksyonan ng kanyang kawan. Hindi pwede niyang sabihin na ako ang mabuting pastol. Si Jesus lang. So ang mga Hudyo, nakatuon sila, ang Panginoon ang aking pastol. Kinakanta nila ito. Pero hindi si Jesus. Mali yun. Sa atin din, sa buhay natin, pag hindi si Jesus ang ating mabuting pastol, hindi siya ang ating pastol, iba ang nagpapastol sa atin ay si pastor, hindi yun tama. Nagpapastol sila. Susunod tayo doon sa kanilang inuutos kung sila ay ayon sa Panginoong Hesukristo. Kung lahat tayo na nagpapastol, no, dapat tayo ay nakaduktong sa mabuting pastol. Kung hindi, wala tayong silbi, wala tayong pakinabang. Baka mali pa yung maituro natin. Di ba? Napag-aralan natin ng matagal, nung nakaraang taon na maraming false prophets, maraming false teachers. Kaya mag-iingat tayo. Tingnan natin ang ating unang punto. Probisyon at panunumbalik. Ipinahayag ni David na ang Panginoon ang kanyang pastol, kaya wala siyang kakulangan sa tunay niyang kailangan. Nagbibigay ang pastol ng pahinga at lakas. Inaakay niya ang kanyang mga tupa sa luntiang pastulan at tahimik na tubig. Amen. Kinikilala ni David na ang lahat ng pagpapala, pagkaloob at pagpapanumbalik ay nagmumula sa Diyos. Basahin natin sa verse 1 to 3. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Dito yung Panginoon, the Lord, pag tinignan sa English, the Lord meaning, naka-all caps, naka-all capital yan, meaning the Lord God. Pag small God is his title. Pero ito is recognizing the person of God, God the Father. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi pa nakikilala ni David dito si Jesus, wala pa. Pero sa bandang huli ng kanyang buhay, sa kanyang mga karunungan, ni-recognize niya na meron sa lineage ko magkakaroon ng hari ng mga hari. The Lord said to my Lord, sinabi ni David, the Lord said to my Lord. Ang Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Sa English, still waters, tahimik na tubig. Hindi lang basta pahingahan itong tubig na to. Tubig na kalmado na maaring uminom ang tupa ng kalmado at wala siyang stress. Kasi hindi kayang uminom ng tupa sa maingay na ilog. Ang leon kaya, ang tigre kaya, ang mga sibra kayang uminom sa maingay na tubigan. Sa mga ilog na rumaragasa, kaya nila. Pero ang tupa, hindi kaya, hindi sila mapapalagay. Hindi nila kayang uminom sa tubig na maingay. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Sabi dito, para sa kanyang pangalan. Lahat pala ng nangyayaring mabuti, lahat ng comfort dito, alang-alang sa kanyang pangalan. Kasi pag sinabi mong for His name's sake, gagawin ng Diyos ang lahat para hindi mabahiran ng kanyang pangalan. Totoo po yan. Iko-comfort niya ang nahihirapan. Bakit meron Kristiyano na namatay na lang ng mahirap? Diyos nang bahala doon. Itinataas na ang pangalan ng Diyos sa anumang bagay, sa paghihirap man o sa ating tagumpay. Balik tayo doon sa pinahihiga. Alam nyo ba ang tupa, hindi yan basta-basta humihiga. Humihiga ang tupa pag yan ay walang stress. Lagi lang yan nakatayo. Kahit na may green, yung green pasture, hindi yan hihiga. Kakain muna yan. Kakain, tapos makakalmado na siya, wala na siyang masyadong stress, nakikita niya nandun yung shepherd ko, okay, check.
Busog na ako, check. Walang ibang kalaban, check. Pwede na ako humiga. Humihiga lang. He makes me lie down in green pasture. Sabi dyan, He makes me, ang Panginoon. No? Hindi niya sinabing, hindi sinulat ni pastor na I lie down in green pasture. Bakit? Kasi ang Panginoon lang ang nagpapahiga sa kanya. No, ang kanyang pastol ang nagpapahiga. No, sa totoo, ang pastol ang magpapahiga kasi pag busog na at ayos na yung kanyang tupa, no, kahit dun sa fold or dun sa sheep pen, actually ang sheep pen hindi, ano yun pagka balisa ang mga tupa, pinapasok sa sheep pen. Pagka sila ay kalmado na, tas na-check nung pastol na walang walang wolf, ano bang wolf? Asno? Ano ang wolf? Asong gubat. Pag wala ng asong gubat, no? Sige, labas. Ililid ko na sila sa green pasture tsaka sa still water. So nakita natin yun, nung nakaraan natin, I am the door. Inaakay sila dyan kapag madilim na, o kaya medyo delikado yung yung lugar, biglang may mga wolf diyan o kaya kung anumang asong gubat, pasok muna, tataboy ko muna yan. Tapos ililid ko na sila ulit papunta doon sa green pastures. Yan yung nangyayari kay David. Siya ay nakikita niyo kasi siya ay isa ring pastol kaya alam niya. Kaya niya 'to sinulat kasi ito rin nung ginagawa niya. Pero ni-recognize niya na ang Diyos ang talagang pastol niya. Pero ginagawa rin ito ni David. Grabe nga yung protection niya sa mga Hindi nga lang siguro rod ang hawak ni David, 'di ba? Rod and staff. Yan ang armas ng mga pastol Ano pa yung kay David? Ano pa yung armas niya? Yung sling, 'di ba? Bukod dun sa rod, meron pa siyang tirador o may sling pa siya na yun yung ginamit niya kay Goliath di ba? So ang pastol, hindi lang ito parang iniisip natin na parang matandang lalaki na naglalakad na may tungkod, no? Na parang ermitanyo. Hindi po. Ang pastol, mga matitikas at malalakas na tao yan. Biriin mo, punitin mo yung bibig ng leon, si David. Di gano'ng kalakas to si David. Pero sabi, si David maliit lang, parang ako lang daw yung maliit. And then, biro lang po. Si David, matikas na tao. Kaya nga siya karapat-dapat na maging hari. Siya nga daw yung pinakagwapo sa kanilang lahat na magkakapatid. Diba? So, si David talaga, matipuno at matikas na pastol. Pero, nirecognize niya na ang Panginoon ang aking pastol. Siya ang naggagabay sa akin. Diyos ang nagpapahiga, Diyos ang nagpapakalma. No? Ang mga tupa kasi talagang hindi naman yan, sabi nila, dumb, o kaya parang walang tamang pag-iisip o bobo. Hindi po, napakatalino ng mga tupa. Yun nga lang, sila ay defenseless. Matalino, pero defenseless. Kaya kailangan nila ng tagapag-akay sa kanila. Pinanunumbalik ng Panginoon ng kaluluwa. At binibigyan ng bagong lakas ang napapagod, no? Nakasulat dyan. Inaakay niya ako sa landas ng katuwiran. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa landas ng katuwiran. Talagang yan ang kailangan ni David. No? Inaakay ng mabuting nitong pastol na ito ng Panginoon ang kanyang bayan sa tamang landas at ang kanyang paggabay ay matuwid at may pagkakatiwalaan, mapagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Tingnan natin yung pangalawang punto natin, seguridad at kagalakan. Mamaya titignan natin lahat ng application. Basahin muna natin sila lahat, tas balikan natin yung application. Kinikilala ni David na ang landas ng buhay ay may malalalim at mga mapanganib na lambak o libis. Yung lambak, alam niyo yung lambak? Valley. Kung ang mountain, ito, ang valley, below sea level pa yan. Mas malalim ng konti, tas aangat na naman. Yan naman ang maganda, dahil may gabay daw si David dito sa bayan ng kanyang ama,
Napanood ko kasi yung House of David. Try niyong panoorin. Meron siya, ewan ko kung meron na sa ano to, sa Disney Plus. House of David, panoorin nyo. Napakaganda. Tignan nyo na lang. Hindi ko alam kung may accuracy or what, pero ito ay tungkol kay David sa kanyang pagiging hari. Nung hari pa si Saul, si David nagpapastol. Nandun yung storya niya, napakaganda, tignan nyo. Meron din yun sa ano yata sa Netflix, yung yung walang bayad, no? Meron din yun. Marami lang commercial. Pero maganda, House of David. Kung nanonood lang din naman kayo ng Netflix, manood na kayo ng mga biblical stories, mga Bible stories, meron naman dyan. At yun ang i-share natin, napakaganda. House of David. Dito, balik tayo, House of David, kaya ako nabanggit yun, kasi nagta-travel si David, meron siyang dinadaanan ng mga lambak, yung mga valley, madidilim. So, nakikita talaga, sinusulat niya talaga yung kanyang nanaranasan. No, maaring literal na lambak ito, or maaring ito ay yung time na siya ay nagkasala, na madilim, na yun ang pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay, maari. Lahat ng pwedeng iugnay sa isang pastol at tupa dun sa buong lugar, nandito, sinabi ni David yan. No? Madilim at nakakatakot ang lambak, ngunit pinipili niyang huwag matakot. Pinili ni David na huwag matakot. Nawawala ang takot hindi dahil wala ang panganib, kundi dahil naroon ang Panginoon. Laging merong panganib. Kahit nga nagta-travel ka sa highway, di ba? Merong panganib. Anytime pwede kang maputukan ng gulong. Anytime pwede kang mabangga ng reckless driver. Pero bakit tayo kalmado at nakaupo ng maayos sa ating sasakyan? No? Dahil alam natin yung state natin na tayo ay safe, tayo ay nanalangin. No? Ang Diyos ay nandito, gumagabay sa amin, kaya may pagkakalma tayo. Hindi tayo yung palaging balisa. No? So, hindi dahil walang panganib, kung hindi dahil naroon ang Panginoon. Nandun ang kanyang presensya. Basahin natin. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sabi sa English, it comforts me. Itong aliw na to is comfort. Hindi yan aliw na tutuwa, na tawa ka ng tawa, hindi . Yang aliw na yan is English comfort, kinakalinga. Maari. Kasi minsan yung mga Tagalog natin, baluktot . No? Actually, yung Filipino translation, ang dami nang nagkagulo-gulo . Doon sa magandang balita, Biblia, may mga mali. No? Parang mali ang gamit ng salita. Kasi yung aliw, pwedeng aliw na may nagigitara, aliw na may nagpapasaya sa'yo. Ito, aliw na kumakalinga. Alam mong comfort ito. Comfort, itong tungkod at itong pamalo. Saan pinakasikat itong verse na ito? Ginagamit ito saan? Pag nag-i-exhort tayo sa mga funeral. Sa mga funeral. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Pero, ito ay gabay. Ito ay para sa mga buhay. Kaya doon na lang tayo, pag mag-exhort tayo, doon na lang tayo sa Ecclesiastes. There's a time for everything. A time to live, a time to die. Mas okay pa yon. Or pwede rin yung kay Job, the Lord gives, the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Kapag talagang malungkot, hindi mo maintindihan ba't nawala yung kasama mo o yung mahal mo sa buhay. The Lord gives, the Lord takes. Pero dito, buhay na taong ginagabayan nito. Hindi ito yung ginawang kamatayan si Panginoon, taga-sundo. No? As I walk to the valley of shadow, parang hinahatid na sa shadow of death yung patay. No? Hindi, ito ay para sa atin ngayon. Para sa atin na bagaman tayo ay lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala tayong pangamba. Dahil, bakit? Bakit tayo walang pangamba?
sapagkat ikaw ay kasama ko. Guhitan nyo yan sa inyong mga Biblia, sa inyong mga sapagkat kasama natin ang ating Panginoon sa ating paglalakbay. Ito ang yung lilim ng kamatayan, mga pagsubok, mga problema. Minsan mga problema na tayo rin ang gumawa. As I walk to the valley that I made, I will fear no evil. Minsan tayo dahil sa kakulitan natin, ang mga tupa kasi makukulit. Umiikot-ikot yan sa pastol, hindi yan nakasteady na parang aso na trained dog. Pag sinabi mong gumanong ka, nandito lang nakaupo. Tapos pag sinabi mong run, tatakbo. Hindi ganun ang tupa. Ang tupa, punta-punta lang yan. Basta nakikita niya yung pastol niya. Minsan lumalayo pa nga, makukulit talaga. Kaya nga, pero kapag ikaw ay sabi nga, sabi ng Good Shepherd, the sheep knows my name, knows my voice, at alam ko rin ang kanilang tinig, alam ko rin sila. So may relationship, yung nakaraan natin. So may relationship, pero minsan tayo lumalayo. Yung iba nga sabi diyan, balik tayo doon sa green pasture. Ano yung madalas natin? Kapag tayo nandito meron na tayong, binless tayo ni Lord ng magandang trabaho. Amen, praise God. Tapos bigla kang nag-resign. Ano yung sabi mo? I'm gonna go look for a greener pasture. Di ba? Ikaw na yun, sarili mo na yun. Nag-decision ka na naman ng sarili mo. May binigay na sa yung green pasture, I'm gonna look for a greener pasture na. Greener pasture. Ikaw na, sarili mo ng desisyon. Hindi ka man lang nag-consult kay Lord. Dahil meron na akong negosyo, baka wala to, kailangan ko pa ng greener pasture. Minsan nagiging, na tayo, greedy. So, ano ba talaga? Tayo ba yon? O hintayin natin ang Panginoon nang mag-lead ulit sa atin to another green pasture? Huwag tayong mag-isip ng, kailangan ko yata greener pasture. So, ang greener pasture is our term. Ang term ni Lord, green pasture. Ang term natin, greener pasture. Parang may, gusto ko mas marami pa, Lord. Okay na itong inunguya ko mga damo na to, pero Lord, parang mas gusto ko doon mas greener doon si pastor ngayon, kukunin yung kanyang staff, hihigitin ka ngayon, pabalik sa kanya. Kapag makulit ka, sabi nga nung nakaraan, maaring baliin ang iyong paa at ikaw ay pasanin pabalik dun sa green pasture kung saan kanya dinala. Still water kung saan ka mas kalmado. Alam nyo ba, minsan tayo, kaya tayo hindi makahiga, lagi tayong balisa, dahil gusto natin talaga makahanap ng greener pasture. Dagdag pa ako, may oras pa ako, pwede pa akong mag-sideline ng isa pang trabaho. Di wala ka ng tulog. So hindi ka na pinapahiga ng Panginoon. He will not make you lie down kasi ikaw na yun, sarili mo na. So tignan natin, napakabigat at napakaganda nitong awit na ito, nitong Psalm 23. Hindi lang natin siya pwedeng basta sabihin na yun na yan. Yun na yung meaning niyan, yung surface meaning niya, malalim. Bilang isang tupa, si Jesus ang mabuting pastol. Pero siya rin ay naging tupa. Siya yung unblemished lamb. Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung inalay para sa ating kasalanan. Tayo, i-recognize natin dapat yon. Sumusunod ako sa mabuting pastol. Ang pastol ko ay ang Panginoon. Ano ba yung mga bagay na ako ang sarili ko lang ang nagdidesisyon? Ako mismo ang naghahanap ng tahimik na tubig. Wala tayong mahahanap na tahimik na tubig. Kasi ang Panginoon lang ang mag-aakay sa atin doon. Siya ang maggagabay sa atin, papunta doon. Hindi ang sarili nating kakayahan. Ayon kay David, ang Diyos ay ang kanyang pastol. Kaya ganun din tayo, na nagpapakita ng malalim na pagtitiwala. Ito, nagpapakita ng, I trust you, Lord. Tayo ba ganun? Hindi, Hindi pa. Baka kailangan dumaan tayo na parang kay David. Huwag naman sana na magkasala pa tayo at makapatay pa tayo ng tao dahil sa kasalanan natin. Para pagtakpan ng kasalanan si David,
may pinapatay. Pero, ito sinulat niya to, nangyari na yon. Perhaps, no? Sa pag-aaral lang naman, sa pagbabasa, sabi ko, nangyari na kaya to? Di tanong-tanong ako. Maaring nangyari na. Kasi, he is walking, as he walks in the shadow of the valley of death. Malamang, nandun na yon. Nagkasala na si David nito. Pero, ni-restore yung kanyang soul. Sabi, he restores my soul. Yung restores my soul dyan is talagang ibinalik. No? Restore, inilagay sa tamang pwesto ulit. Yun ang restore. So, he restores my soul, hindi mababaw. Lahat tayo, alam natin na kapag ni-recognize natin na ang Diyos ay ang ating pastol, He will restore our soul. I-restore niya ang ating kaluluwa. No. Ang tungkod at pamalo ay tanda ng paggabay, proteksyon, at kaaliwan or kalinga. Kahit na sa pinakamadilim na lambak, sapat na ang presensya ng pastol. Ito, yung pag nakikita nung tupa na yung kanyang pastol ay may hawak na ganyan, alam niya na siya ay ligtas. Pero sabi ko nga, minsan sa atin din ginagamit yan ng Diyos. Hindi para basagin ang ating bungo, para lang tayo ay paluin at kalabitin. No, ganun naman. Wala pa tayo nakita sigurong pastol o sa totoo yung na may tamang pag-iisip na papatayin ng kanyang tupa o sasaktan na wala nang halos hindi na makarecover ang kanyang tupa. Walang ganun na pastol na tamang pag-iisip. So si Jesus, ang mabuting pastol, ginagabayan niya ang kanyang mga tupa. Tignan natin yung pangalawa. Ito yung pangatlo na balangkas na nagkaroon na ng shift, yung sabi ko kanina. Pwede nating hatiin sa dalawa itong psalm na ito. Yung pagpapatunay at pagsamba. Ito makikita natin na parang hindi na pastol ang sinasabi ni David dito. Ang sinasabi niya na dito parang host na. Parang meron ng punong abala na naghanda ng piging. Inihahanda ng Panginoon ang hapag para kay David sa harap ng kanyang kaaway bilang tanda ng kanyang pagpapatunay. Ang pagpapahid at ang umaapaw na saro ay nagpapakita ng karangalan at kasaganahan. Parang hindi na nakaduktong sa tupa, no? Dahil ito, malamang, ito na yung paging hari ko na. Ako ay naging pastol ngayon. Ako ay hari, ako ay naghahanda din ng piging. Pag may gera at nandyan ang mga kaaway, naghahanda din si David. At ang nangyayari, yung mga kawan niya, yung mga sundalo niya, yung mga sumusunod sa kanya, nagkakaroon ng lakas ng loob. Number one, pagka sila ay nagyera, tas nandyan sa harap ng mga kaaway, sila ay naghahanda na, malamang mabigyan sila ng panibagong lakas at lakas ng loob na lumaban ulit. Dahil alam nila, yung aking hari, alam na nito, victorious na kami, naghahanda na Ba't ka magpa-party sa harap ng mga kaaway? No? Meron kang handaan sa harap ng mga kaaway. Bakit? Ganun ang ginawa malamang ni David. To give them encouragement and to give them yung parang hope na sige, laban lang tayo, kasama natin ng Diyos, mananalo tayo dyan. So ganun ang sinasabi niya, ang nagpe-prepare ng hapag para sa akin ay ang Diyos mismo, the Lord of hosts. No? Siya ang punong abala ni David. Basahin natin, no? Pinaghahanda mo ako ng hapag sa harap ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin, no? Sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang mga tupa hindi nakatira sa bahay. Ito talagang nagpapatungkol na to na sa kanyang kaharian, nakatira si David, pero sabi niya, I will dwell in the house of the Lord.
No. Hindi naninirahan ng Diyos. Asan ang tahanan ng Diyos? 'Di ba? Hindi daw titira ang Diyos sa isang bahay na gawa ng tao, sabi sa Biblia. Saan ang dwelling house ng Panginoon? No? Sa langit, in heaven, in paradise. We will be with Him, sabi, di ba? Sabi ni Jesus, I have prepared, in my Father's house are many mansions, many rooms. So doon tayo maninirahan, sa dwelling place ng Panginoon. Yun din ang focus ni David. Nakatuon siya, nakatingin siya doon sa destination niya. Hindi doon sa kanyang kaharian ngayon. I will dwell in the house of the Lord forever. Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang bahay ng Panginoon wala sa pinakamalaking mansyon dito sa mundong ito. Ito ay nasa kanyang trono sa langit. Dito umaapaw ang aking saro, sabi niya, ito ay magiging pagpapala tayo. Tayo ay pinagpapala at magiging pagpapala. Si David, ganun din. Ganun ang nangyari sa kanya. Sabi ko nga, balik tayo kanina, yung langis, pwedeng iduktong sa isang tupa dahil talaga ito ay nagpo-protect sa kanya. Pero ito rin ay ang anointing ng Panginoon kay David nung siya ay naging hari, nung siya ay meron na siyang task na kailangan gawin. Tayo, meron din tayong anointing kapag tayo naman ay nagpasakop na sa banal na Espiritu. We will have the anointing of the Holy Spirit. Para sa mga mananampalataya kay Kristo, ang inihahandang hapag ay tanda ng ating pagpapatunay sa Kanya. Ang pagpapahid at ang umaapaw na saro ay larawan ng biyaya at karangalan. Tulad ni David, ang mga mananampalataya ay dapat magnasa na sumamba sa Diyos habang buhay. I will dwell in the house of the Lord forever. Anong gagawin natin sa house of the Lord forever? E di walang iba kundi magpupuri. Hindi na tayo magchichismisan. Hindi na tayo magsisiraan. Ano daw ang chismis ng mga Christian? Anong tawag sa chismis ng Christian? Hindi nyo alam? Prayer request. Prayer concern. Ay, may prayer concern ako. Pag-pray natin si ganito kasi alam mo, ganun. No? Grabe yung prayer concern na yan eh. Kaya mag-ingat kayo sa prayer concern. Sabi nga, wala tayo dapat na iniisip na makakasira. So balik tayo doon sa si David nakatuon sa house of the Lord forever. I will dwell in the house, praising Him, not thinking anything bad para sa aking mga kapwa or kahit sino man. Tingnan natin ang ating pagsasabuhay. Magtiwala tayo sa pagkakaloob at paggagabay ng Panginoon at huwag umasa sa ating sarili. Luwalhatiin natin siya sa bawat pagpapalang tinatanggap, spiritual man yan, sa ating mental health, ating emosyon, ang material at physical na pagpapala ng Panginoon. Kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon sa ating physical, tayo ay malakas, gamitin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag ka naman sa spiritual, talagang praise God. Magpasakop tayo at talagang magpagamit. Yung ating emosyonal, talagang dapat yan secondary. Hindi masyadong nangingibabaw ang ating emosyon. Dahil ang ating sariling emosyon ay nakakapanglinlang. The heart is deceitful, ang ating emosyon. Kahit ang ating isipan, pwede tayong linlangin. Magtiwala tayo. Magtitiwala lang tayo sa ating Panginoon. Which is napakagandang sabihin na ang Panginoon ay ang aking pastol. Meaning, itinitiwala na natin sa Kanya lahat. Kaya ba natin gawin yun na itiwala na sa Panginoon ngayong taon na ito? Lahat, ang ating pamilya, ang ating pinansyal, ang ating hanap buhay, maging ang ating ministry. Bakit hindi lumalago ang DG ko? Siguro ineffective ako.
Itiwala natin sa Panginoon at ang Diyos ang magpapalago niyan. Ang Diyos ang magdadagdag sa atin. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Number 2, alalahanin natin ang presensya ng Diyos. Ito ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Dahil hindi ang kawalan ng panganib o yung super safe ka, feeling mo safe ka, nilak mo, kinandado mo yung pinto ng iyong bahay paggabi, feeling mo safe ka. No. Pag may mangloloob dyan, may mangloloob at mangloloob dyan. Kapag ka may gustong pumasok yan na gawan ka ng masama, maaring mangyari. No. Kahit na ang dami pong guard dog sa bahay, pag may masamang mangyari, meron. So, ang hindi mo pwedeng sabihin, ay, thank you, meron akong mga kandado sa bahay. Thank you, at meron akong mga security guard sa bahay ko. Hindi. Ang dapat, salamat dahil nandito ang presensya ng Panginoon. Yun dapat ang pinapasalamat natin. Hindi ko pwedeng sabihin, ay, salamat, ang galing ko magmaneho, nakarating ako ng Manila. Ang galing nung driver ng bus namin, safe kami nakarating sa Manila. Maari, ginamit ito ng Panginoon, pero bibigay natin sa Panginoon itong mga na to. No? Alalahanin natin ang presensya niya palagi. Maging sa kabutihan o maging sa problema man, sa valley of the shadow of death, pag dumadaan tayo, hindi sinabing if, hindi sinabing if, ang sinabi diyan kapag dumadaan, dadaan tayo sa valley of shadow of death. Lahat ng Kristiyano dadaan sa pagsubok. Maari, nandun pa nga rin tayo hanggang ngayon. Pero, i-recognize mo na ang Panginoon ang nandyan kasama mo, ang presensya ng Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang paggabay, proteksyon, disiplina. Minsan, dinidisiplina tayo, ayaw ko na, lilipat na ako kasi dinidisiplina na ako dito. Hindi natin i-recognize na kahit itong disiplina na to ay galing din sa Panginoon. Kinokorek tayo ng Panginoon. No? The rod of correction, the rod na nagpo-protect, ito rin na nagko-correct sa atin. No? Ang kaaliwan o yung kalinga sa gitna ng hirap, kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya. Kahit na dumaan tayo sa mahirap, magtiwala tayo sa Kanya. Number 3, magtiwala tayo sa iniingatan tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Naway patuloy nating tamasain ang Kanyang presensya at ang Kanyang bahay-sambahan. Kasama ang Kanyang iglesia ay sumasamba at maging makinig sa Kanyang salita. Hindi natin alam, hindi natin makikilala ang mabuting pastol kung hindi natin alam ang kanyang boses, ang kanyang salita, which is ito, ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magsabi na ginagabayan ako ng Panginoon, pero hindi ka naman nagbabasa ng salita niya. Maari, kinakausap ka niya, hindi ko alam kung sino siya. Kasi matagal na, ang tao kinakausap ng Diyos ng mga may propeta. Pagkatapos nun, wala na. Si Jesus na Jesus was the prophet, then apostles. Pagkatas nila, wala naman So, paano tayo kakausapin ng Diyos? Maaring sa ating panalangin, siya ay magbibigay ng karunungan or still small voice, nandiyan pa rin naman yon, yung tinig niya, naririnig natin yan, totoo yan. Pero, ang gusto niya, magbasa tayo ng salita niya. Pag-aralan natin maigi at maingat ang kanyang salita. Then, we will know that we are under the care of the Good Shepherd, under the Shepherd. Okay? Pero tayo bilang mga tupa, magiging mga pastol din. Sabi nga, under Shepherd. Bawat isa sa atin, hindi pwedeng hindi. Hindi tayo mamamatay na parang tupa lang tayo habang buhay. Kailangan meron tayong gabayan. Kasi sabi ng ating Panginoon, di ba? Go and make disciples of all nations. Ano yun? Kinuman niya yun sa kanyang mga disciples. Ano ka ba ngayon? Disciple ka rin, di ba? So kailangan tayong lahat ay kumilos bilang mga under shepherd.
o mga pastol. Pero wag natin sabihin na tayo ay ang mabuting pastol. Wag nating kukunin yung title na yan. Yan ay para sa Panginoon. Yan ay para kay Jesus na ating Diyos, ang ating mabuting pastol. Babasahin ko po, pastol sa Salmo, ang tula na ginawa ng ating pastor. Magtiwala sa Panginoon, alalahanin si David noon, ngunit lumampas pa noon, walang hanggan ang Panginoon. Sa Kanya walang kulang, ang buhay ay di sayang. Sa Kanya walang sayang, sa Diyos na walang pagkukulang. Sabi ni David, Panginoon ang pastol, di tayo tututol. Ba't tayo tututol? Walang tulad ng Panginoon na pastol. Tayo ay itinaas niya, tagumpay at saya. Sa bahay-sambahan ang saya, doon tayo ay kasama niya. Salamat Lord sa kabutihan mo, nahayag sa awit o salmo. Tandaan ang salmo, oo, tandaan mo. Tayo po'y tumayo't manalangin. Aming Diyos Ama, tunay nga po na Ikaw ang aming pastol. At Panginoong Jesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Maraming salamat. At kami patuloy mong ginagabayan. Naway tuluyan naming makilala ang iyong tinig at makilala mo rin po kami. Alam namin na kilala mo ang bawat isa sa amin. Patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa aming kasaganahan, sa aming mga pagsubok, kapag kami ay dumadaan sa lambak, alam namin na kasama ka namin. Maraming salamat po. Kami ay iyong kinakalinga. Maraming salamat sa presensya mo. Muli, Panginoon, sana ay maisabuhay namin ang mga natutunan namin ngayon, na kami ay patuloy na i-recognize ka sa aming buhay na ikaw ay ang aming pastol na naggagabay. At ito ay maibahagi din namin sa iba. Maraming salamat po. Naway ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Panginoong Diyos Ama, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat. Amen.